Hello mga Katden lovers! Narito na ang isa sa pinaka-good news at talaga naman nakaka-good vibes na balita patungkol kay Miss Cathryn Bernardo and Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, lagi ko po kayong pasasalamatan for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At ngayong araw nga ay talaga namang in-invade na naman ng Katden ang SM Baliwag, Bulacan, kung saan makikita nyo po talagang grabe. Ito na ata yung pinaka sobrang punong-puno talaga yung SM. Mula po sa mula sa unang tour po nila hanggang sa pangatlong pagkakataon ay hindi pa rin binibigo ng mga Pinoy ang Katden sa sobrang suporta na ibinibigay po kay Cathryn at Alden Richards. No wonder kung bakit ganito, kasi they really have a good heart at lahat ng good karma ata ay unti-unting nangyayari ngayon kay Miss Cathryn at Alden Richards. Sobrang dami nagmamahal po sa Katden. Kay Cathryn, lahat ng mga fans si Cathryn talaga nag-unite. At lahat ng mga fans din ni Alden ay nag-unite din. May kanya-kanyang ganap ang bawat fandom eh. Talaga may mga fandom talaga na nagbigay ng kanilang oras, nagbigay ng kanilang pinansyal para talagang mapunuan at talagang magkaroon ng napakalaki at biggest success. Hindi lang isang fandom po ang nagtulong-tulong dito, no. Marami rin pong fandom. Bukod po dun sa isang or dalawang fandom na ewan. No, so kaya naman todo po yung buhos ng biyaya kay Miss Cathryn Bernardo and Alden Richards. Ito po, ganito po karami. Yan, nakita nyo yan. Hindi pa po nagsisimula yung mall tour. Talagang dinumog na po ng napakaraming tao. Talagang as in parang alas 3 po ng hapon yan parang umaga pa lang ata nandyan na po yung mga yan nag-aantay para sa pagsisimula po ng kanilang nito pong tinatawag na mall tour po ng Katden. Grabe po, alam niyo po ba si Mami Min napalive po siya sa sobrang dami ng tao, sobrang daming sumuporta po sa kanila. And this is really a good news and good vibes to everyone. No, na talagang kahit wala tayo dun sa lugar na yun, ramdam na ramdam natin yung pagmamahal ng SM ay ng Baliwag, Bulacan, na mga taga Bulacan dito po kay Cathryn at Alden Richards. All in all, naging smooth naman po ang lahat, naging goods po ang lahat, wala naman pong mga any bad thing na nangyari dito dahil I know that God's really guide them, no? Talagang sinubaybayan sila ng Diyos sa mga ginagawa nila. Pero ito na yung pinaka good news. Someone or somebody texted me or chat me. Sabi niya, kachat ko today ang pamangkin ng asawa ko sa BPI, nag-work as a bank teller. Sinabi niya sa akin, nag-sponsor ang BPI ng 8 cinemas, black screening for BPI employees. Grabe yung mga ini-endorse ni Kat. Nagpa-black screening sila, Shawarma Shack, KFC, Ideal Vision. So, kung matatandaan po ninyo, iyan po yung ilan sa mga parang ini-endorse ni Miss Cathryn Bernardo. At lahat po ng mga endorsement ngayon ni Miss Cathryn ay nagbigay, pero inyo yung BPI po 8 black screening movie, 8 black screening na cinema ang pinasara nila para po exclusively para sa mga empleyado ng BPI bilang payback, no? Bilang pagbibigay ng parang suporta para po sa kanilang endorser na si Miss Cathryn Bernardo. Grabe. Biruin nyo hindi po inutos yan or hindi po yan binawas dun sa sweldo ni Miss Cathryn bilang endorser, but this is gonna be the way of giving back thanks to Miss Cathryn, no, for being part of that particular company like BPI, Shawarma Shack, Ideal Vision. Pero as of now, syempre hindi rin po papayag ang mga ini-endorso naman ni Mr. Alden Richards sa magpa-black screening din. So naghahanap po tayo ng legit na source, no, kung sino po yung mga endorsement ni Mr. Alden na nagpa-black screening for them. Grabe po yung biyaya, bumubuhos talaga. Talagang ngayon pa lang ramdam na natin na mababawi na talaga nila yung kanilang titulo bilang highest top grossing film of all time. At kaya talagang natatakot na yung mga paparating na movie dahil gusto po nila talagang hindi nila masasurpass yung history na nagawa po ng Cathryn
at ni Alden Richards. So, isa po yan sa pinaka-biggest news and hottest news na may hahatid natin sa ngayon. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo ng inyong mga comments. Unahin po natin ang komento mula po sa isang viewer natin. Sabi ni Piggy Yu, naku naman, wala nang ginawang maganda ang mga Katniel fans. Hindi naman nakikipag-compete kay Summer si Alden. Panay work nga lang si Alden. Buti at busy si Summer. Asan na? Wala kasi siyang kahit solo project. Alam nyo kung bakit conceited si Daniel nila, kasi kahit production, nakikita ang pagiging arrogante ni Padilla. Ayun. So ito naman yung kanyang point of view with regards to this comments. May sinasabi siya dito na parang, kasi alam nyo po, kung magkakaroon lang talaga sana, kahit sana yung mga Katniel fans sumuporta. Kung talagang mahal nila si Catherine, pero kung hindi talaga sila susupport, si Daniel lang talaga yung gusto nila at sinusuportahan. And hindi natin sila pwedeng pilitin. Kailangan ang mga Katden fans, positive tayo sa lahat ng bagay. Hindi tayo hindi tayo sumasang-ayon sa mga toxic na tao, no? Sabi ni Ma'am Elena, huwag nilang gamitin ang pangalan ni Kat sa Katniel. Wala na si Kat sa Niel nyo. At kung manglalait sila kay Kat hanggang boto, tapos gagamitin si Kat na Kat sa Katniel, sila, hello? Alam mo, naiintindihan ko si Ma'am Elena Galgo kung saan yung pinanggagalingan niya. Kasi hindi naman po magiging Katniel yan kung walang Catherine. Sabi naman po ni Miss Blue Haven, nagkaroon ng solo movie, di naman naging ganyan kalakas ang movie ni Kat kahit pa nung sila ni X, pero nung si Alden na grabe. Lahat ng mga di inaasang magaganda at first time in history nangyari nung sila ni Alden na ang naging partner. So means hindi laos dahil mas pinalakas pa ni Alden ang movie nila. Mga bitter lang ang mga kasapi ni X. True. Totoo po, diba? Parang, hello, alam niyo, hindi naman si Daniel yung bitter Ang bitter po, yung mga, yung mga followers niya. Kahit pa paano, hindi naman talaga, para po maging fair lang tayo, hindi naman nagsasalita si Mr. Daniel Padilla with regards to this. Ang nagsasalita is yung mga fans. Sabi po ni Miss Benga Azucena, hello again Miss Tareds, medyo madalang ako mag-comment pero everyday nag-update ako ng mga contents mo. Meron nga akong nabasa sa comment after mailabas ang trailer. Sabi nung nag-comment, sana daw November 13 na, kaya lang daw tickets nila for November 15 naka-schedule. So it means nung nag-advance selling, hindi lang pala yun first date ang sold out, pati ibang dates na. OMG, anong ginawa ng Kat din sa movie world? Grabe, kahit Katniel time, walang naging ganitong nangyari. Iba ang tandem talaga ng Kat din. May magic of love. True po yan. Hindi naman po first day lang talaga Kasi pwede po kayong bumili ng advance tickets kasi ang iniiwas natin dyan, yung pipila kayo ng napakahaba. Tapos po makikipagsiksikan kayo, lalo na yung mga seniors. Pero syempre sa kalagayan ng mga seniors kasi parang syempre mas priority po kayo. Pero if I were you, kung gusto niyo talagang makanood ng dire-diretso, hindi na kayo pipila, po kayo sa bumili po kayo online ng advance. Para kung seniors kayo, meron po mga discount yan. At the same time, makakapili pa kayo ng cinemas na mas malapit po sa inyo. Yun po yung pinaka-best thing na pwede nyong gawin. Pero, wala pa po dyan yung parang tangible na, parang hindi nyo pa po makukuha talaga yung mahawakan yung ticket. Lang yan, online, parang nasa cellphone lang, ganon, tas ipapakita nyo lang yan doon sa cinema na pagpapanooran ninyo. Pero syempre, available pa rin yung ibang dates. So, mas marami lang talagang kumuha ng November 13 kahit midnight. Kasi nga, dahil unang sultada yun magiging talk of the town nga ito, ika nga ni Manay Christie, diba? Parang magiging usapan to sa buong bayan. Kaya para ayaw mong huli, makumuha ka na ng ticket ng unang araw pa lang. Sabi ni Ma'am Shinorina, thanks so much Ma'am Dareds. Please continue to be a blessing to us Katden fans. Huwag po kayo magsawa. Bless your family also. Thank you Ma'am Shinorina. And you are also a blessing for us. Blessing po kayong lahat para sa amin. And of course, makabasa ka lang man lang ng ganitong comment, talagang napakasarap na sa pakiramdam. Dahil yung tiwala ninyo is yun po yung
nagiging nagiging drive para talagang maglabas tayo ng mga good news and good vibes about Kathryn and Alden. Thank you po. Sabi naman ni Miss Amelita Nodalo, hello Miss Dars, nagkaroon na rin daw ng midnight screening noon sa Guy and Pip na show. Biruin po ninyo, tagal na noon. Tas ngayon ngayon lang po nasundan. Sabi ni Ma'am si Annabel Garda, hello po Miss Nareds. Nahihirapan ang Kim Pao na malamangan ang sales ng HLA. Tama lang na i-delay nila yung ang Happy For You, ang haba nga ng showing nila kasi wala silang malakas na movie na kasabay. Di pa nga rin nakaabot sa kita ng HLG noon. Kaya good decision yung ginawa ng producer ng Kim Pao. Kahit saan atang bansa, basta may Pinoy at pwedeng ipalabas ang HLA, all support sila. Super lakas po ng Kat Den at lahat ng fans ng Kat Den na iba't ibang grupo di po patatalo. God bless us all. Congrats to Alden for another award at never po nalaos si Alden. Tama po yun. Never po naman talagang nalaos. Yun po ay malayong-malayo sa pinagkakalat ng ilang mga bashers ni Mr. Alden Richards na nakikisakay na lang daw itong si Alden sa kasikatan ni Kat. Na ngayon, napatunayan ni Alden, diba? Kahit hindi niya na po ipagtanggol yung sarili niya dahil yung mga achievements niya na po ang sasagot dun po sa mga bashers. Meron ba namang laos na napakaraming endorsement? Meron bang laos na hindi nababakante, lagi may trabaho, diba? And sabi niya pa, sa lahat at pansangkat din na ibang grupo, di po patatalo. God bless us all. Sabi niya, never po nalaos at di po niya ginagamit si Kathryn para sumikat. Minahal lang po niya si Kat. Thanks once again, Miss Darreds. Ayan, salamat po, Ma'am Shi, sa inyo pong komento. Tama naman po, diba? Never pong nagkaroon ng gamitan between them. Di ba nga minsan, nung meron po siyang statement doon po sa parang sinasabi niya na kung magkakaroon daw ng ng success yung movie, it's not about Alden. Hindi niya kinikredit sa sarili niya, but it's about Kathryn. Pero all in all, syempre, magkasama sila dyan, tandem sila eh. Sabi naman ni Ma'am si Maria Fe Cuevas, thanks Ma'am Darreds sa pag-update araw-araw sa aming Kat Den's update na totoo nangyayari sa buhay nilang dalawa. Sabi ni Cleo Sobrado, congratulations Kat and Alden. God bless you both always. Thank you din po. And sabi ni Ma'am Shenorina, silence on the part of Kat Den. God bless Alden and Kat and the fans for without the fan support. And you, Ma'am Darreds, pagpalain tayong lahat. Amen. So, lahat po tayo i-bless ng Lord, for this kind of, yung mga good things, no? Sabi ni Ma'am si Teresita, hi Ma'am Darreds, we should really be thankful to God for the success of HLA and to the faithful and loving fans that deserve the credit and for your undying support. God bless you always, Kat Den, and you, Ma'am Darreds. Thank you po, Ma'am Shi. And Mr. Renato Sayan, hello Miss Darreds, actually good idea magkita-kita mga fans ng Kat Den. Sana nga mabigyan tayo ng pagkakataon. Oo nga sabi ni Miss Raquel, ang lupit talaga ng tambalang Alden at Kathryn. Kudos. Ayan, dapat pala create tayo ng mga GC kung saan parang magsiset tayo ng day, diba? Tapos dahil si Serenato naman meron siyang contact ni Mr. Joros, diba? Possible kaya na parang mag-guess natin si Alden at si Kathryn, diba? Kahit na minuto lang sila magpakita doon, ang saya-saya na nating lahat. Yun po yung, ganun pa naman si Alden, lalo na sa fans, pinagbibigyan talaga niya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!